Basta ikaw ay matuwid, walang pakialam yung bahay mo doon sa... Ikaw kasi ang mas mahalaga sa Diyos kaysa doon sa bahay mo eh. Kaya sa atin, wala tayong blessing ng mga bahay. Ang blessing nasa tao. Pagka ang tao mabuti, yung bahay niya, mayroong pagpapala ng Diyos doon. Pag may pumasok na taong masama sa bahay niya, pati yun nadadamay sa pagpapala eh. Alam mo kapatid, imbento lang yan ng mga Chinese, mga tradisyon ng Chinese, lalo na yung feng shui. Ano yan eh, walang batayan yan sa salita ng Diyos. More on pamahiin yan. Alam mo sa Biblia, bawal yung pamahiin. Walang scientific basis ang feng shui. Na kailangan, pagka ikaw ay magtatayo ng bahay, nakaharap sa ganon, huwag nakatalikod, ganon. Merong kailangan ganun may kailangan ganon. Basahin natin yung Kawikaan 3:33, Luz. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Ang bahay, tahanan ng pagpapala at ng sumpa. Pag masama ang namamahay, nandun yung sumpa. Pero pag ang namamahay ay matuwid, nandun yung pagpapala. Ano ibig sabihin? Pagka matuwid ka, natitira sa isang bahay, kahit saan pa nakaharap ang bintana niyan, kung halimbawa yung pintuan niyan ay nagkatapat, na bawal sa punsoy, basta ikaw ay matuwid, walang pakialam yung bahay mo doon sa... Ikaw kasi ang mas mahalaga sa Diyos kaysa doon sa bahay mo eh. Kaya sa atin, wala tayong blessing ng mga bahay. Ang blessing nasa tao. Pagka ang tao mabuti, yung bahay niya, mayroong pagpapala ng Diyos doon. Pag may pumasok na taong masama sa bahay niya, pati yun nadadamay sa pagpapala eh. Dahil doon sa taong matuwid. Kaya bawal ng Diyos yan. Yung paniniwala ng pungsoy na yan, bunga yan ng maraming pamahiin ng mga Chinese. Pakinggan mo ang sabi sa Deuteronomio 18:10. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Karumal-dumal yan, yung mga pagmamahiko, pagpapamahiin, yung pagsangguni sa espiritu, gaya ng ginagawa ng mga espiritista. Karumal-dumal yan sa Panginoon. Ang tawag ng Diyos diyan, mga swail, sumasangguni hindi sa Kanya, sumasangguni sa ibang espiritu. 31 ng Isayas. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsihisangguni, ngunit hindi sa akin, at nag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Nag-aalay ng alay, hindi sa aking espiritu, nag-aalay kay Buddha, nag-aalay kay Shinto, upang magdagdag sila ng kasalanan sa kasalanan. Ang tawag ng Diyos diyan, mga mapanghimagsik. It is from astrology that the principles of horoscope is being taken by those who believe in it. Yung horoscope galing sa astrolohiya, hindi sa astronomiya. Ang astronomy, real science. Ang astrology ay hindi real science. Pamahiin yan. Bawal ng Diyos yan, yung mga pamahiin na yan, yung mga paniniwala dyan sa mga horoscope na yan. Hindi totoo yan. Meron nga akong kilala, kakapaniwala dyan, di nag-asawa tuloy eh. Nung matanda na parang nagwawala na gustong mag-asawa kahit sino na lang eh. Kasi, sabi, oy, alam mo ang mapapangasawa mo, dapat ay ipinanganak siya sa Aris. Ayun. Merong nanliligaw sa kanya, nagugustuhan niya sana,
Kaya lang Virgo, hindi Aries. Hindi niya tinanggap. O de, kagaganon, tumanda. Nung 47 anyos na, siguro tigang na sa pagmamahal. Kahit sino na lang lalaki pinatulan, ay natagpuan pa'y drug addict. Maniwala ka sa Diyos. At sa Diyos, maaaring mapigilan ang masama pagka ang Diyos ang gagawa ng paraan. Pwede kasi na aguhin ng Diyos ang kapalaran ng isang tao pag susunod ka sa Kanya. Halimbawa, papunta ka na sa masama, pwede kang ilagay ng Diyos sa direksyon pag sumunod ka sa Kanya. Pwede niyang baguhin pati puso mo, pati isip mo, pati ang buong pagkatao mo. Basahin natin ng Ezekiel. Ganito ang ating mababasa sa 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Kaya ng Diyos baguhin ang isang tao. Kaya nga, para mabago ka, sumampalataya ka kay Kristo. 5:17 ng 2 Korinto. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ayun, pagbabago, makukuha yan kay Kristo. Kaya, tanong mo, mapipigilan ba yung kapalaran? Halimbawa, papunta ka sa masama, papunta ka sa kapahamakan, pag sumampalataya ka sa Diyos, kayang gawin ng Diyos yun. Na sinasabi doon sa 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Panginoon ang nagtutuwid ng iyong hakbang, ng hakbang ng kahit na sino. Kaya ng Diyos yun. Ang mga lingkod ng Diyos, hindi nabubuhay by chance. Hindi swerte-swerte ang buhay ng lingkod ng Diyos. Meron tayong life pattern na gusto ng Diyos sundan natin. Kung ano yung magiging pamumuhay natin, hindi ibabatay sa mga pamahiin. Ang batayan ng buhay, yung aral ng Diyos, dun ka dapat mabuhay. 1:27 ng Pilipos. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung Ebanghelyo, kapatid, yun ang aral ni Kristo. Doon ka magbabatay ng pamumuhay. Kung paano ka dapat maghanap buhay, kung paano ka dapat kumain, lahat ng ginagawa ng taong buhay. Makain, nagsasalita, nagdadamit, nasa Ebanghelyo lahat yan. Pati nga ang pananamit nasa Ebanghelyo. Lalo na sa babae, sabi doon sa 2 ng unang Timoteo, ang mga babae gagayak ng mahinhing damit. So, pati sa pananamit, mayroong batas ang Diyos sa Ebanghelyo. Pati sa pagkain, gaya nung sinasabi sa Roma 14, versikulo 23, ang sabi doon, ang nag-aalinlangan hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. At anumang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Kaya kapatid, pagka kakain ka, dapat ayon sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Magdadamit ka, mag-aasawa ka, magpapalaki ka ng anak, dapat ayon sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay Kristiyano. Bawal sa atin ang maniwala sa pamahiin. Yung sinasabi nila, pag nagwalis ka ng gabi, lalabas ang swerte. Wala naman ikaw mawawala kung maniwala ka. Maraming mawawala. Mawawala ang kaligtasan mo kasi hindi ka sumusunod sa Diyos. Basahin natin ang Deuteronomio, Kapitulo 18, versikulo 10. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway. Sapagkat ang sabi sa 12, Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon.
Karumal-dumal sa Diyos yung nagpapamahiin, yung nag-iinkantador, yung mga manggagaway, karumal-dumal sa Diyos yan. Bawal ng Diyos yan. Tapos sabi, pampaswerte raw. Hindi ako naniniwala ron, di totoo yun, kapatid. Kahit magwalis ka sa gabi, pagka may pananampalataya ka sa Diyos, hindi lalabas ang swerte. Ang may kontrol ng bagay, ang Diyos nagwalis ka lang halimbawa, may nabasag na baso sa gabi, kumalat yung tibo. Huwag kang magwawalis dahil lalabas ang swerte. Yung mga anak mo, magkakasugat yun, maaapakan yung tibo. Huwag ka ikaw magbubukas ng payong sa loob ng bahay. Uulan ng alupihan. Naku po, patawarin. Ang bahay ko, kahit magbukas ako rito ng payong, hindi uulan ng alupihan dahil merong kisame. Saan manggagaling ang alupihan? Pero hindi totoo yun. Pag may kasama kang Diyos sa buhay, kapatid, ang Diyos ang bahala sa'yo. Hindi kanya papabayaan. Basta, meron kang pananampalataya. May tanong ako, kasi di ba sabi nila, bawal daw magwali sa gabi. Bawal daw maggupit ng kuko sa gabi. Sabi nila, ay, hindi ako naniniwala dyan kasi malas yan. Di ba? Sabi nila ganun. Totoo kaya na may malas? Yan, sasagutin ka ni Father Eli. Walang malas na tao. Lahat ng tao ginawa ng Diyos na mabuti. Kaya lang ang tao merong ginawa sa kanyang sarili. Basahin natin ang Ecclesiastes 7:29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ang lahat ng tao ginawa ng Diyos matuwid. Tingnan mo yung isang bata pagkapanganak. Ang bata kahit anong klaseng kulay, kahit anong itsura, pagkabata nakakatuwa Ang bata malinis ang kalooban, walang masamang mata, walang masamang kamay ang bata. Basta ang bata lumabas sa bahay bata ng ina, matuwid yun. Sabi ng Haring Solomon, nakita ko na ginawa ng Diyos na matuwid ang tao. Lahat tayo mula sa pagkabata matuwid. Ngunit ang ginawa ng iba, nagsihanap sila ng maraming katha, maraming ilusyon, maraming kasinungalingan, hindi totoo. Kaya tayo sumasama ang tao. At pagka sumama na ang tao, malas talaga. Alam mo, malas yun. Yung taong hindi sumusunod na sa Diyos, sabi dun sa Kawikaan 3, ganito ang ating mababasa sa versikulo 33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Tamo, ang sumpa ng Diyos nasa bahay ng masama, yung malas. Ngunit, ang pagpapala naman ng Diyos, yung blessing, yung swerte, ay nasa tahanan ng matuwid. Pagka matuwid ka sa Diyos, pagpapalaing ka niya. Ngayon, wag mo namang maisip sana, kapatid, ay ang pagpapala ay laging material na mayayaman ka, dahil kang pera, nakapalasyo ka, hindi ganon. Ang pagpapala ng Diyos hindi nasusukat sa mga bagay na material. Hindi rin naman nasusukat ang swerte sa mga bagay na material. Basahin natin ang Lucas, ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang sabi ng Panginoon, ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Hindi ko mo marami kang tangkilik o marami kang kayamanan, maswerte ka na. Yung iba, sinasabi nila yung swerte, inire-refer nila sa maraming pera, maraming kayamanan. Hindi nasusukat dun Marami kang ang pera, wala namang kapayapaan sa puso mo. Mas mabuti pa yung isang mahirap na wala namang problemang malalaki.
Ang problema nga lang ng mahirap kung saan kukuha ng almusal at saka ng hapunan eh. Pero yung marami, mayayaman naman, ang problema mismo yung sarili nila. Merong hindi makatulog. Yung mahirap, pagod na pagod, paghiga nung mahirap, naghihilik pa eh. Basahin natin ang 5:12 ng Ecclesiastes. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Kita mo, yung tulog ng manggagawang tao, yung mahirap, mahimbing. Kahit konti lang ang kinain, kahit ang marami, mahimbing pa rin ang tulog ng manggagawang tao. Pero, yun ikang kasaganaan ng kayamanan, di magpapatulog sa kanya. Halimbawa, marami kang milyon sa kwarto mo, may kumaluskus lang na pusa, di ka na makatulog, akala mo nino-hold up ka na. Ganyan, kaya alam mo yung swerte, hindi nasusukat yon sa dami ng kayamanan. Ang swerte yung taong kahit walang pera, mabait ang asawa, mabubuti ang mga anak, mabuti siyang tao, wala siyang mabibigat na sakit. Swerte yun. Pero mayaman ka nga, marami kang pambili ng gamot, may diabetes ka naman, di ka makakain ng ice cream, malas mo. At yun, ang nangyayari yun, karaniwan na sa mga taong masasama. Wala pong malas sa Biblia, kapatid. Ang totoo, tayo lang namang mga Pilipino nag-imbento ng salitang malas from the Spanish word mala, na ang ibig sabihin masama. Mala. Yung salitang mala sa Kastila, dinagdagan ng S, naging malas. Pero hindi po totoo yung malas sa Biblia. Meron pong mala o masama. Pag gumagawa ka ng masama, babalik sa'yo yung masamang ginagawa mo. Siguro yun ang sinasabi nating malas. Pero pag gumagawa ka ng mabuti, kahit mahirapan ka pa, hindi ka malas. Kasi kailanman ang mabuting gawa, gagantihin po ng Diyos yun. Kahit gantihin ka pa ng tao ng masama, hindi ka malas. Pakinggan nyo ang sabi ni David na ginawa sa kanya ng masasama. Sa awit, Sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila, at iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, at pagtatanim sa pag-ibig ko. ayan, ang iginanti nila kay David, kasamaan doon sa kanyang ginawang mabuti. Malas ba siya? Hindi po malas si David, naging dapat si David sa Diyos Kaya kung nakakatanggap man kayo ng masasamang bagay na iginaganti sa inyo ng kapwa, bagaman mabuti ang ginawa mo, hindi po malas yun. Buenas yun. Mapalad tayo pagka ang ating kabutihan ginagantihan ng tao ng masama, dahil ang Diyos naman ang gaganti sa atin ng mabuti sa araw ng paghukom. Wala pong salitang malas sa Biblia, kapatid. Wala niyan. Salamat po. Pagka gumawa tayo ng masama, pagdating ng paghuhukom, babayaran ng Diyos yung ginawa mo. Paparusahan ka. Pero sa mundong ito, hindi po tayo dapat maniwala sa malas, kapatid.